So, ngayong na-vlog na siya, makikita nila kapitan ng mga kagawad ng DSWD, i-challenge sa inyo, no? Kung ano na ngayon ang gagawin ninyo kay Lola. Or si papaubayan nyo na naman kay Daddy Frankie, and once okay na, kukunin nyo. Tanong lang po yan sa lahat ng kinauukulan. Alam nyo sa nangyaring ito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, mas lalong naging sikat or mas lalong nabigyan ng pansin, no, si Daddy Frankie sa mga ginagawa. Bakit? Kasi dahil doon sa pagkuha, no, ng DSWD sa mga taong tinulungan niya. And it does not stop, no, Daddy Frankie and the team from helping others. At sa pagtulong niya sa iba pa, no, sa mga latest na tinutulungan niya ngayon, mas nakikita natin ngayon dito kung paano napapabayaan, no, ng kapamilya, no, kapamilya ng mga beneficiary niya plus ng ahensya ng gobyerno. Bakit ko ito nasabi? Kasi dito sa isa sa mga latest content ni Daddy Frankie na kung saan si Lola, no, na 20 years na nanduroon lang yung basura nakapaligid sa kanya. At actually, basura na nga yung katabi niya, no? Kung napanood niyo yung latest video niya, na for 20 years, pag bumabaha, yung basura nanduroon sa paligid niya, no? Nanduroon din naman yung mga kamag-anak. Actually, yung mga apo, mga anak, no, nanduroon din naman sa paligid. Pero bakit napabaya? Di ba? Yun yung pinagtatakahan ko. Well, sabihin na natin, due to lack of knowledge, sabihin na natin, no, ng mga kamag-anak. Pero ano yung ginawa ng barangay nila, ng kapitan nila? Di ba? Ng mga taong nanduroon, walang concern citizen. Ang tumawag pa ng atensyon ni Daddy Frankie is yung nasa abroad, no? Taga ibang bansa pa, no? OFW pa, yung nakatawag ng pansin kay Daddy Frankie at kaya nila napuntahan. Okay? So, doon ko na-realize na bakit hindi ito tinulungan, bakit walang lumapit. Sige, hindi natin totally may blame sa DSWD. Kasi kung yung mga kamag-anak nga nanduroon bakit wala silang ginawang aksyon? Kahit linisin lang yung basurang nakapaligid. Bakit kailangan pa ng isang Daddy Frankie? Para umaksyon sila, para gawin nila, para linisin nila yung simpleng bagay. No? So yun yung mga ngayon, nare-realize ko, kaya hindi mapigilan yung mga charity vloggers, especially yung mga katulad nila Daddy Frankie, na dumami pa at mas sila yung lapitan. Kasi parang they are not existing, no? Kung hindi pa sila tutulungan ng mga taong kilala sa social media, hindi pa sila mapapansin. Di ba, bakit ba napansin si Oliver? Bakit napansin si Atinida? Bakit napansin si Bandang, si Junjun, si JR? Because of Daddy Frankie. Noon ba they matters? Hindi, di ba? So, ganun din po yung nangyari ngayon kay Lola. Nung na tinulungan ni Daddy Frankie. And nakakadismaya lang, no? Hindi kikilos yung mga taong nanduroon sa lugar na yun kung hindi pa binayaran. Ultimong mga apo na, kailangan ba yan? Well, oo, nanduroon na tayo sa hirap ng buhay. Kaya lang, lola nyo yan, no? Kamag-anak nyo yan. Kapitbahay nyo yan. Kailangan pa talaga bayaran kayo. Is it because Daddy Frankie, they know is earning? Ha? Magkakapera si Daddy Frankie? Okay, sabihin na natin, no, nagkakapera si Daddy Frankie. Ba't kayo naman mga kamag-anak kayo? Apo kayo? No? Oo, naghihirap kayo. Totoo yan. Kahit sino naman sa Pilipinas ngayon, naghihirap Pero, lola nyo yan kadugo nyo, kailangan pa kayong bayaran para lang kayo kumilos. Di ba? So, yun yung nakapansin ko, no, sa video na
ito na in-upload ni Daddy Frankie. And of course, yung nasaan yung mga taong dapat tumulong sa 79 years old na lola na natiis ninyo for 20 years na nandiyaran lang yung basura sa harapan. Ganun ka walang considerate yung barangay, yung nakakasakop sa lugar ni lola para hindi niyo mapansin yan. So yan po, no? Yung lalamanin ng video ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So allow me to share portion of video ni Daddy Frankie na kung saan yun nga, yung mission nila, no, na puntahan kasi parang nung unang punta nila Daddy Frankie, sinorvey lang nila yung area. Ngayon, nung nakita nila yung lugar at major, yung isa sa pinaka mahalagang importanteng gawin nila is linisin nga yung paligid. Kasi hindi na talaga makita si Lola sa tambak ng basura. No, balikan niyo po yung first content ni Daddy Frankie na kung saan makikita ninyo yung basura. No, na hindi na makikita si Lola. At yung kalunos-lunos na sitwasyon ni Lola. Nagtataka talaga ako, no? Alam ko yung pagiging close family ties ng mga Pilipino. Pero bakit nagawa kay Lola to? Ganong sitwasyon ni Lola. Kahit na ano pa ang nagawang mali nung matanda na yon, no, sa kanila, at kahit na anong hirap na dinanas nila, sana naman lang hindi nila inilagay sa ganong sitwasyon yung matanda. Para mas maigi pa nga na dinala na lang nila sa home for the aged. Well, kung kapos nga sila sa kaalaman, di ba? Talagang mauwi sa ganun. Pakinggan nyo na, panoorin nyo na lang po, no? Kung ano yung ibig kong sabihin. So paano yun tayo? Tutulungan niyo po ba kami ng linisin, tanggal to? Okay lang po. Kasi sabi mo naman, sa inyo naman to, kay Lola naman itong lupa na to. Kaya mission ng Team Daddy. No? Kay Lola naman yung lupa na yun. Bakit hindi man lang nila nilinis? Ang nangyari, ginawa pang tambakan ng basura. Di ba? Puro basura yan. Puro basura yung nakakapitbahay ni Lola. Kaya mga kababayan, isa gusto sana namin matulungan, matanggal yung basura dito. Tawag na tayo ng mga kababayan natin dito, mga tumutulong sa atin. So, yan. Yung itsura na yan, mantakin mo yan. Yun lang si Lola. Yung nandurod sa malapit sa naka-brown na t-shirt niya. Yun lang yung pwesto ni Lola. And the rest of that are puro basura. No? Maraming tumulong. Nung una akala ko mga nagbayanihan lang sila. No? Yung pala. Ano naman yun eh? Kahit naman hindi sabihin ni Daddy Frankie yan. Sigurado namang tutulong yan. But, hindi, mali, no? Hindi naman tutulong yung mga yan. Kung di dahil si Daddy Frankie yan. Kasi, kung pusa sila, hindi aabot ng ganyan kalaki yung karami ang basura na yan. Diba? Kasi nandiyan kasama sa mga naglilinis na yan, yung mga apo. No? Yung mga apo ni Lola at yung anak. Okay? So, tumulong sila because may kapalit. Yun yung medyo disappointed or nakakalungkot lang. Kasi relatives naman eh. Pero bakit kailangan bayaran? Oo, inuulit ko, mahirap ang buhay. No? Talagang kung sabi nga nung iba, wala nang libre ngayon. Pero pati ba naman sa kamag-anak mo, ganyan pa yung sitwasyon nung taong tutulungan mo. Tapos wala man lang kilos sa barangay. Doon ako nagtataka eh. Anong ginawa ng barangay? Oo, property nila Lola yan. Pero nasaan yung humanitarian side ninyo? Di ba? Na kayo nandiyaran, na nagawa ninyong hayaan yung basura na yan, nag-overflow kapag tagulan. So, paano kung walang Daddy Frankie? Mamamatay na lang si Lola ng ganyan yung sitwasyon. Pero ganito, maraming ilabas natin ng basura. Pero kunti-kunti na lang, maubos na po yung basura doon. Tignan mo yung basura na yan. Talagang ginawang tapunan. No, ginawang tapunan talaga yung pwesto ni Lola.
at napabayaan ng anak. No, it seems na ang kabuhayan nata dyan is parang part of it yung ganyan. No? Parang mga kalakal. No, pero kita mo naman yung itsura niyan sa dami niyan. Ang ano ko doon, bakit naging tapunan yung pwesto na yun ni Lola? Sa tulong na rin ng mga kapitbahay dito, kaya tayo papasalamat. Yun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Dumating kami dito kanina after 2 hours. Kung anong napansin ninyo kanina, kung gaano kadumi, gaano kasiksik yung basura, dahil sa tulong at suporta ng mga apo ni Lola. Dahil napag-alaman ko na itong kinaruronan ni Lola. Ano pangalan ni Lola? Isyang. Yung nag-message sa akin, Basyang. Opo, yung taong nag-message sa akin, pinadala nila yung sitwasyon kalagayan ni Lola. Pangalan po is Basyang. Kaya sa nag-message po sa Team Daddy Frankie, shout out sa iyo, ma'am, na nasa ibang bansa. Hindi Oo. ko pa... Taga ibang bansa pa, no? Yung nagpaabot, no, ng sitwasyon ni Lola. So, nasaan ang barangay? Si Kap? Nasaan kayo, Kap? No? Si DSWD? Nasaan po kayo? Doon na lang tayo sa barangay level muna. Nasaan si Kap? Imposibleng hindi nakikita yan. O sasabihin ninyo, private property yan eh. Nandiyan naman yung mga kamag-anak. Hindi na nga po kumikilos yung kamag-anak eh. Yung anak, hinayaan na, ginawa pang tambak. Diba? And, hindi ba nakikita ng mga kagawad? Kasi may mga naka-assign dyan sa mga sanitary, sa health nila, di ba? So yun na lang, bakit wala po? Hindi po natin pwedeng sabihin dito na private property yan, kaya hinayaan ninyo. Alalahanin nyo, private property yan, pero yung dumi niyan, hindi po sa private property lang umiikot, sa buong lugar, sa buong barangay. Di ba? Bakit walang tumulong? Bakit kailangan pang isang basyang ang mag-message kay Daddy Frankie para puntahan si Lola? Di ba? Yun yung mga tanong ko. Then, hindi nag-function si barangay, nasaan yung DSWD? Sasabihin ng DSWD, wala naman nagreklamo. I don't know kung wala talaga. Pero, I don't know, hindi ko rin alam kung part ba ng trabaho nila na mag-barangay sila. Pero mas more on yung sa barangay nga. No? Dito pwede natin medyo excuse ng konti yung DSWD kasi nasasakupan, may barangay na nakakasakop dito. And the problem is obvious, no? Na may basurang nakatambak sa lugar ni Lola. Pero bakit walang pumapansin? Bakit kailangan pang OFW ang makapansin? Totally. Alam yung complete name nila, pero ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa mga taong nag-message sa amin. Nagbibigay ng location ng mga taong kagaya ni Lola. Dahil sa ginawa nila, kahapon ko lang natanggap ng umaga, nalaman namin yung sitwasyon kalagayan, kaya kung mapansin nyo, gabi na kami nagpunta dito. No? Pero ngayon, binalikan natin mga kababayan dahil ang problema talaga dito is pag nagbaha, kasama daw ni Lola yung mga basura naglulutangan. Dahil ayon sa anak, Kuya, please. Kuya Francis, halika. Ikaw yung anak. Yon, dalawa po yung anak ni Lola Insyang. Si Kuya Francis lang yung nandito. Yung isang kapatid na lalaki is nasa abroad po. No? Hindi na natin pwedeng i-mention kung ano ang dahilan. Dahil ang mission lang po, ang goal lang po ng Team Daddy Frankie ay makatulong, mabawasan yung basura. No? At hindi kami pwede masyadong magtagal mga kababayan dahil marami pang gagawin. Kaya sa mga tumulong, nandyan, ilan sila? Yan. Kanina kasi mga kababayan, nung umpisahan namin, hindi ko talaga alam, hindi alam ng Team Daddy Frankie kung paano yung gagawin namin. No? Pero nung sinabi kong yung 4 na tumulong sa amin, nag-volunteer, sabi ko, sige, bibigyan ko kayo ng tagpa 500. Biglang isang barangay. No? Biglang ang daming dumami. No? Kaya salamat sa inyong lahat. No? Yun yung masakit na katotohanan. No? Kailangan mo talagang bayaran. Ultimo yung pinaka-apo.
binayaran ni Daddy Frankie dyan. Lahat yung mga nakikita natin sa screen, bayad po lahat yan. Pwera lang doon sa dalawang huli na binigyan niya ng tagi 1,000 kasi yun yung tumulong talaga even without monetary in return. Nakakalungkot na bakit kailangan mauwi pa sa ganyan. Na nakita naman nila yung sitwasyon. Pero pinabayaan. Pinabayaan eh. No? Ngayon, yung siguro personal na kwento, hindi natin alam. It seems na may something. Kasi si Kuya, mukhang isa rin sa dapat tulungan. No? Yung anak. Kaya siguro hindi niya rin naasikaso yung nanay niya. Pero sana sa mga ganitong sitwasyon, no, yung punong barangay, yung barangay captain dapat kumikilos dito. Para maayos man lang. Napakasimple yun. And kung ano man yung kayang binigay ni Daddy Frankie, kaya namang ibigay ng barangay yan eh. Diba? May mga kagawad na pwedeng kumilos para kay Lola. Diba? Ilan yung kagawad sa isang barangay? So kung sila nagtulong-tulong para kay Lola. Diba? So we haven't heard anything from the barangay and wala nga ata yung barangay chairman yan. No? Ano yung nangyari? Diba? So kaya yung mga katulad na ni Daddy Frankie, mahirap po mawala. Sa sitwasyon, kalagayan ng Pilipinas, mas kailangan po natin ng mga katulad ni Daddy Frankie. Tekram, Pony Aldo. Kasi sila yung talagang nakakakita, nakakaramdam, nakipapakita nila sa atin kung ano yung sitwasyon meron ng Pilipinas. Diba? And madagdag ko lang, pati yung mga sako dyan, bayad lahat yun. No? Pera lang yung puting sako. Hindi na binayaran. Pero lahat po yan, tagpa 500 yan. Narinig nyo naman yung sinabi ni Daddy Frank. Na nung nagsabi siya, may bayad, yun, isang barangay yung tumulong. So natapos kagad. Anong kapalit? Ano naman yun eh? Kumbaga, ganun talaga, no? Nakakaano lang, nakakadismaya lang na kalugar ninyo ni ultimo yung barangay hindi kumilos para sa matanda. Sabihin na natin pinabayaan na nung anak, anong silbi ng barangay? Yan yung nakakadismaya. Yan yung, paano kung walang Daddy Frankie? Si Lola, ganyan na lang. Hanggang siya, mawala na siya sa mundo. No. So, let's see. No? Sigurado ako hindi titigilan ni Daddy Frankie ito. Aayusin niya yung sitwasyon ni Lola na yun. And I hope, no? Ngayong nakita nyo na DSWD, unahan nyo na si Daddy Frankie. Di ba? Kung talagang gusto ninyong tulungan siya. Pinakita na ni Daddy Frankie, and sigurado mapapanood dito nung lugar na yan. Di ba? Ipakita ninyo na kaya nyong ayusin yung buhay ni Lola. Chance nyo na yan. Di ba? Ang mission lang nila Daddy Frankie dyan, alisin yung basura. At the same time, of course, may vlog. No? So, ngayong na-vlog na siya, makikita nila kapitan ng mga kagawad ng DSWD, i-challenge sa inyo, no? Kung ano na ngayon ang gagawin ninyo kay Lola. Or si papaubayan nyo na naman kay Daddy Frankie, and once okay na, kukunin nyo. Tanong lang po yan sa lahat ng kinauukulan. Okay? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.